Yes sir, maayong buntag. So before po ako magsimula, ako po si Joseph Leardi po, no? I'm the founder of Whiskey Academy. So kami po, sa academy namin, tinuturo talaga namin ng about sa macroeconomics, no? Ano ba yung relationship ng oil, yung about sa war, how to prepare, di ba? Saka unsaon man jud ang connecting the dots, at saka yung sequence, how to prepare. Kasi sa markets kasi, dapat well-informed ka. Kumbaga sa ato ba, dapat ano tayo yung marites sa mga news. Pero ang maganda sa amin kasi, yung kinoconnect na that sa amin, we are making the puzzle of it. So ngayon, in reality, tumaas po talaga yung presyo ng oil, di ba? Like, with notice nga, bakit sa Southeast Asia, tayo po ang bilis tumaas ng presyo, but in our neighborhood talaga, no, hindi sila masyado tumaas. So maraming factors actually guys, there's a lot of factor. Una, ngayon kasi sa Philippines, to be honest, alam ko na mga nasa oil industry din po na mas okay pa yung price ng oil na tumaas siya gradually, kahit naman tayo mga consumer mas prefer natin na tumaas yung presyo ng oil, no? Gradually, unlike kung tumaas siya ng biglaan. Kasi pag gradual po yung rise in oil, sa ano natin, ma-absorb natin yung price, di ba? Pwede tayo mag-adjust, di ba? Kung example, 2 pesos ang hike every week, it's good for us kasi it gives us time, no? It buys us time na na mag-prepare pa, 'di ba? Maghanda ng additional sideline. Unlike po ngayon kung biglaan talaga na spike, talagang everyone will be panicking. Totoo po 'yun, 'di ba? Isang araw lumipad ng 20 pesos. So, even sino po talaga magpapanik, everyone will be shocked bakit ganun umakyat ng malaki. Kaya ano yung lesson dito? We preferred na gradual lang yung pagtaas compared sa high price. Then isa pa, isang issue din kasi ngayon is yung exchange rate natin, no? The dollar to peso. No? Sad to say, umabot na siya ng senior citizen na rate, di ba? Nag-60 na nga siya for the first time in the history. Sabi nga ng papa ko, sa edad na niya yung peso rate ngayon kasi nasa 60 na. So, isang ding factor yon, and we all know that the Philippines actually net importer talaga tayo. Kahit noon pa po, no? Ang unang panahon pa, talagang konting spike lang po sa presyo ng oil, tapos konting spike lang po sa currency, yun na po, nagkakaroon na po tayo ng problem sa presyo. So, ito yung tanong, how could we recover? That's a good question. Kasi, para makarecover tayo, una, we are praying din na sana matapos na po yung war. Kasi, yung war ngayon sa Middle East, sa Iran and the US, the very crucial area then using the Strait of Hormuz, di ba? Na-block siya ng ilang araw, then ngayon, gradually, open na siya. But ito kasi yung reality guys, di ba? Bago dumating yung presyo ng oil, kasi na bago dumating yung oil sa Philippines, that will take us 20 to 30 days kasi di man naman pwede i-aeroplano yung oil, di ba? Talagang barko yan. So una, nagkaroon tayo ng supply chain bottleneck. So yung mga order ng March 1, March 2, na-delay, di ba? So kung originally yan, darating April 1, di darating yan, delayed. So ano yung magiging dyan? Possible scenario. For the first 3 months, no, kami sa academy, we are analyzing, we are forecasting na the price will rise. Kasi normal po yun. Kasi pag mataas po yung oil, kasunod na po lahat yan, di ba? Paano natin i-transport, no? Yung mga basic goods, di ba? Yung mga basic commodities, of course, we need oil, di ba? So, parang mahal yung crudo, everything will follow. Everything magkakaroon tayo ng domino effect, di ba? Then, after nun, 3 months kasi, doon pa natin mafe-feel talaga yan yung rise in prices. But, ito yon, scenario A. What if, we're playing unta, mahumana ng gera, di ba? Karong bulana, mahumana ang gera sa Iran, pati sa US. Okay? Humana. The impact of the oil, that will take us 6 to 12 months before mag-stabilize yan. Sa tinood lang kahit naman matingala sila sa global price, bumaba na yung presyo ng oil, nag-$80 per barrel na. Puntahin, nihaog na yun. Pero bakit sa bakit sa atin, mataas pa rin yung presyo ng oil? Kasi, yung refueling cost niyan, that will take some time na ma-absorb ng din, at bababa siya in the long run. Yun yung dyan. Saka, crucial kasi dito sir, yung sa delivery ng supply. Kaya ang problem ngayon, supply and demand yung issue. Na hopefully, na 6 to 12 months, we're praying na
ano na siya, ma-fill up na lahat ng kulang. Yan po. Okay. Stock market right now sa PSE. So nagkakaroon po tayo ng sell off din sa market. Una po, dahil mataas talaga yung exchange rate natin from 60. Now even the PSE investors nga na we want the currency to go down na siguro 55, that will be good. But ngayon kasi may war, of course, that's unexpected event. Ang kadalasan nagiging effect po dyan, pag may war, bumabagsak po yung stocks. But in the long run po, we are hoping na, we are praying na sana mag-stabilize na po, matapos na po yung war. But ito po kasi yung reality. Hindi naman porket after the war, hindi pa dagat yung PSE, yung stock market natin sa Pilipinas, kasi marami po tayong issues domestically. Lalo na po yung sa supply chain issues natin, mataas na po yung bili natin. So yun po yung mga domestic factors na kailangan natin i-factor in para umangat din po yung stock market few months from now. But sa ngayon po, I am neutral in the stock market. Kaya sa akin ngayon, ano pa siya? That's more area na pababa pa siya in the long term. May mga worries in the next. Meron po. Lalo rin po ngayon, no, sa darating din na, alam ko sa US, meron ding worries kasi by this year, alam ko magkakaroon din sila ng midterm elections din. So, malaking impact din doon, possible, di ba? Pag iba nang humawak sa Congress sa US, so baka may iba rin po yung policy sa kanila. Tapos, it might be, no, magiging limited na lang po yung magiging strategy ng US, no, if ever nagpalit sila ng, ano ba, iba ng parting humawak. And of course, ngayon po kasi, sana nga po, no, sana matapos na yung war as of the moment para mag-stabilize na yung presyo natin in the short run. Po. So, the question is, the oil deregulation law po, so nakapekto ba siya sa power and DOE over the LDC prices po? Yes, no, na-discuss din po ng team ko yan regarding sa oil deregulation. Kasi alam naman natin dati, no, the price of oil is controlled by the government dati. But ngayon, no, nagkaroon tayo ng deregulation law, di ba? Nagkaroon tayo ng free market, kumbaga. So any amendments naman doon sa deregulation law, that can affect the future price naman din ng oil in the long run, no? Pwede siyang bumaba. Depende po yan sa amendment na gagawin. Yan. Additional lang po, paano po siya makapekto when it comes to, like, for example, sir, what are the processes na i-take sa company and what are the limitations as well, sir? Okay, so for me, no, possible na pwede lang gawin dyan. Pwede sila magawa ng policy na mag-add pa sila ng mga supply or they can have any measures to lower the prices ngayon in the long run kasi ang nagiging problem din yata as of the moment na they cannot move freely kasi marami pang mga constitution na gagawin. And for me naman, that can affect the prices in the long run ngayong 2028. But sa ngayon, no, we're praying na hoping sana buwaba na yung presyo ng oil sa ngayon. Yan. Okay. So, ganun po, no, if ever the price will be elevated, no, tapos mataas talaga siya, in the long run po talaga, expected natin, no, tataas talaga yung mga basic goods, tapos yung pamasahe natin, tataas din yan, then yung mga natin, yung dating binibili natin, talagang everything will rise. Tapos in the long run po, wag naman sana mangyari, no, but some mga SME na businesses, talagang po yan, posibleng iba magkakaroon ng closure na dahil mataas yung presyo ng So what we can do right now is we pray na sana hindi maging mataas yung and siguro even the government can help naman, pwedeng they can do na parang subsidy, di ba? That's like what they do before, no? Nung unang panahon, pwedeng subsidy or may discount sa fuel or something ganun. Maganda nga sa atin naman, meron tayong libreng sakay sa Davao City. So yun, that can help the community, the economy in the long run. Siguro, sir, what can we suggest na lang po, apart from providing subsidy, what can we suggest to the LGU po siguro to further cushion the effect na ma-feel sa community in terms of economics? Yes po, no? Pwede nilang magawa na aside doon is pwede magtipid tayo sa di ba, sa mga government offices, males yung bukas ng aircon, mga ganun, mag-conserve ng energy. Tapos maganda rin talaga dyan yung kagaya ng ginagawa natin na meron talaga tayong yung media information, di ba, na updated yung sa yung mga citizen natin kasi mas nakikita rin namin, mas naging effective yung isang policy ng government, di ba, na naramdaman talaga nila is yung talaga merong information sa media na ganito ginagawa natin at
pwede rin in government na sa atin sa LGU na mag-update every week, di ba, o kahit daily. Parang ginagawa ni ex-president sa atin, di ba, nag-update, kung kamusta na bang lagay, ganyan, where are we heading next, ano yung mga, ano natin dalawang. Saka maganda naman po sa atin is, they all listen naman, kaya yun po yung, kaya natin masuggest.